And we are going to continue, mga igsoon, sa pagtuon sa the book of Psalms. This is 123. Nagpabilin ta sa Psalm 81. Psalm 81. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful opportunity once again nga makapadayon mi sa pagtuon, Lord. And we are now in Psalm 81. Please guide us and bless us, dear Father, with your wisdom. Allow us, O God, to understand the flow of your message. And allow us, O God, to keep the principles that we need to use, O God, in order nga mapildi na mo ang among enemy, nga mo'y nag-stop na mo, Lord, to obey your command, which is to go and preach the gospel to every creature. Thank you, Lord God, and I pray that you will use me once again, empower me to deliver your message according to your will. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ipadayon na to ang part number 2 na ni mga kaigsunan sa the cost of ignoring God's voice. Daghan mga Kristohanon, nagsige gihapon og ignore sa pulong sa Ginoo. How many messages we can hear in a month? Sa usa ka semana, 4 at tumadunggan. Times 4, 16. So 16 messages every month. Plus pa na sa inyong devotional, plus pa na sa inyong pagtuon kay mag-disciple mo. So, buot pasabot mga kaigsuonan, we are so blessed sa pulong sa Ginoo. We have so much opportunity to hear. And the more you hear, the better. Ayaw jug tuo ana mga kaigsuonan nga, the more you hear, mas kapoy kay paninglon tas Ginoo. Mo nang gipaningil ka kay wa man kanituman. Okay sa may paninglon ang nibayad o wa nibayad. O mo nang gipaningil ka kay wa man kanibayad. Pareha ra sad na mga igsoon, we read, we understand, we do. Nganong paninglon man ta? Na nga mao may system sa atong pagtuon. Sa dihang nagtuon ka, nibasa ka, gipakat-on ka sa Ginoo, siya man tanan ana. Siya nagtudlo nimo sa dihang mubasa ka, siya nagpahinumdom nimo sa dihang imo nang i-apply. Ang imo ra is to apply it. So kung mao nay routine sa imong kinabuhi sa pagtuon nimo sa pulong sa Ginoo, nganong paninglon man ka sa Ginoo? Ang buhaton sa Ginoo, awardan ka. Kay rewarding ka nga anak. Amen? But ang problema lagi, built-in na to ang disobedience ug wala na to giatiman, wala na to giaksyonan mga igsoon. Murag ato ra gitugutan mga normal man na kay disobedient man gyud ang tao. Wa man gitagaan na tag wisdom sa Ginoo og guidance unsaon pagsumpo kana nga kaaway sa atong kinabuhi kay ang kanang disobedience mao nay mohatod nato dito sa tanang kadaot sa atong kinabuhi mga igsoon. So kaniya message pun an natong upat, ikalima na ni mga igsoon. Number 5, obedience unlocks overflow. Sayang kay nag-promise sa Ginoo nga overflow. Unsa man pananglitan ng mga overflow gi-promise sa Ginoo nato. Luke 6:38, overflowing blessing. Ang ato ra is to give. Na we choose the measurement. For what measure you meet withal, it shall be measured to you again. So sa may buhaton sa Ginoo, from the measurement we use, pressed down, shaken together, and running over. It's overflowing. Shall men give into your bosom? Ingon ana kanindot ang promise sa Ginoo, overflowing mga igsoon ang panalangin. Pero kung mo-obey ka, because if you do not obey sa giving, walay overflowing blessing. Unsa pa? Returning sa tithes. Overflowing man na. There shall not be room enough to receive it. When God pour you out a blessing, nganong gibubuan ka sa panalangin kay ni-return ka. First fruit, overflowing? Overflowing. Naliman ka ana mga kaigsuonan.
ang imuhang barn will be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kasabot mo anang burst out? Nagsugwak, murag baha, mga igsoon, sa iis fortuna. Na ang tubig dili gikan sa ibabaw, ang tubig gikan sa ilawom. Bubusagak. Overflowing nga panalangin. Pero daghan mga tao nga ang gitan-aw nila, I want to be blessed, but I don't want to obey. God will never bless the disobedient people. Nasabtan na ito mga igsoon? So daghan mga overflowing, soul winning, discipleship. Overflowing? Overflowing. Bring forth fruit that should remain. Ingon ang Bible, whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Ay kung nadi ka mangayo mga kaigsunan o di mo awas-awas na imong panalangin, wala, unlimited blessing ang ihatag sa Ginoo, overflowing mga igsoon. So, kanang tanan nga mga promises sa Ginoo nga naghatag og overflowing blessing, we disobey all of those. And that is the reason why poverty wins over the people of God. Mao na dako kayo kasakit mga igsoon sa kasing-kasing sa Ginoo kay magbuol man ang Ginoo nga di siya ka-provide. Just like sa good father mga igsoon, magbuol ang good father kung dili siya ka-provide sa iyang anak. Nakasabot ta? And God is the umiyot na dili enough ang good mga igsoon. God is a good provider, dili enough because He is the best. The best provider is God. Kung naapay labaw ng best mga igsoon, mao na. Di ba? So, sayang kaayo nga dili siya ka-provide na to, and it hurts Him. Ikaguol na sa Ginoo nga dili siya kabubo sa panalangin na to. So, ato ta sa Psalm 81. Psalm 81, verse 10. Tanawa mga igsoon. Verse 10, the Bible says, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. O sa iyang ingon, open thy mouth wide, and I will fill it. Wide. Ang imong pagtuo, padak-a og ayo. Open your mouth wide, and I will fill it. Hilaliman ka ang sulti sa Ginoo, pero nganong sa tao pa, lisod kay ka-istoryahon, kay kuwang-kuwang man ka. Lisuran ni mo ikauman, kuwang-kuwang man. Di ba lisod kayo ikauman sa usak ka pundok mga igsoon, kung kuwang-kuwang ang ato ang provision? Because we will not be an asset. We will be the burden of the group. Because everybody should put something on the table. Kung mayong kagrupo mga kaigsunan, di na lang naadyo ka idalit diha anything nga maka-help out sa inyuhang kausa. Are you listening? So karon naaman ta sa body, naata sa church, usa ta kalawas mga igsoon. So every part of the body should contribute. Ang kanang contribution is your giving. What have you contributed to the body? Para sa pagtuman sa kausa na to do what God commanded us to do. Kaya ang kasagaran nga walay gi-contribute, ang ilang mahatag, puro puna. Puna. Di ba? Mo ilang makita ka ng mga apan. Unya, magsigig puna. Nga naman ni, why don't you do it? You're part of the body. Di ba, ang utok ni ingon katulas kong luyoy, ang kamot may ingon nga, bahala ka, wako'y labot, ana. Wala na diritso, Diritso because you are part of the body. So kung nakakita ka na kay napuna, dili ninindot, okay naman ang makapuna ta. Pero buhata. Di ba, dili ka, ikaw pa inoy, manaway sa imong kaugalingong lawas. Dapat dili. So niyo ng Ginoo mga kaigsunan, it is His job, it is His kanabitong
responsibility to fill us with overflowing blessing. But it is our job to open our mouth wide. Are you listening? So, unsaon man nato pag-open sa atong mouth wide? Mako, magsige sa kaganga diha. Ang imong pagtuo, ang pagtuo nimo mga igsoon, open it wide so that God will fill you with blessing, overflowing na mga igsoon. God's provision is abundant, but conditional. Conditional ang panalangin sa Ginoo. Obedience is the vessel that receives divine fullness. Only those who obey. Estudyuhi ang Bible, mga igsoon. Review it. If you do not obey, God cannot bless you. Because ang para sa imo is curse. If you disobey. Are you listening? So, naate mga kaaway, mga igsoon. Ug ang atong kaaway, gusto niya prisuhon ta diha, kundi hindi ta kalihok. So, unsa may igsulti sa Ginoo nato? Unsa may gibuhat niya? Makita man nato sa Bible, unsa gipambuhat niya sa mga anak niya sa dihang matanggong na? Pagawson. Pagawson, mga igsoon. And increase your faith because it is God that will provide. Di ba? Pag musalig na taog usa ka object, mga igsoon, tao, trabaho, negosyo, nga dili na nato ibutang ato pagtuo sa Ginoo, that is imong gigamay ang opening sa imong mouth. Kaya unsa ra may mahatag anang imong sweldo, unsa ra may mahatag anang imong negosyo, unsa ra may mahatag anang mga tao compare sa mahatag sa Ginoo nato. So atong gilimit ba? So diha ta nagkalisod sa atong kinabuhi. So ang divine fullness wala. Ngano man disobedience ang nakit-an sa Ginoo, dili obedience. Number 6. Stubbornness leads to spiritual starvation. Once na ang imong spirituhanong kinabuhi maunay nag-starve, mga igsoon, makadisturb na sa imong physical. Kung nakuwangan ang provision sa imong spiritual, apektado ang imong physical. Always remember that. We cannot undo what God did to us. Sa dihang giluwas ta niya, gitagaan ta sa balang espiritu, nabuhi na ang atong espiritu. We cannot undo that. All we need to do is to accept it. Nabuhi na ang espiritu sa akong kinabuhi. And I need to take care of that spirit in me. Are you listening? I need to feed my spirit with God's word para maoy mo lead nako dito sa pagkinabuhi. Pero ang stubbornness, mga igsoon, pasabot na ng stubborn, di maminaw ba? Di ba? Kung sa sulti ni mo, di gin maminaw, gahe kay o. Di ba? Inom barog, mulingkod. Inom, pamarog na mo, mulingkod na. Inom lingkod mo, mubarog. Sukwahi yun. Stubborn. Inom, aristo o, matuswa. Muna mga tao nga kulang sa pansin ba? Di ba? Magpakita gyud nga di ko tuman kay I'm the best. No. You are showing that you are the worst if you cannot obey. Mga igsoon, because obedience is the key to blessing. So how can you be the best if you are disobedient? In Psalm 81, 11 to 12. 11 to 12. Ingon sa Bible, mga igsoon, but my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Dili sila maminaw. Dili sila pasabot na wala na open ang ilang mouth widely. And how can God bless them? Again, you cannot do something nga wa nimo nasabtan. And how can you understand something nga di nimo paminawon? Daghan kaayo mga igsoon nga
mga tao nga kay kita naaman ta sa network industry. Daghan kay mga tao nga basul-basulon ka. Kay nganong nangilad ka. Well, ang network dili ilad mga igsoon. There is a system different than the traditional. Ang networking is not a scam nga mubutang na kag kwarta diha unya patubuo na ni bisan kinsa o sa tao diha. No, it is your business. You invested something, do the system. Obey the system. Do not let other people do it for you because that is your business. Kinahanglan ikaw gyud mo'y nakailas mga tao nga imong ibutang diha. But some people do not understand that. Gusto nila nga ang mubutang mga kaigsunan, ikaw. So you are killing his business kay di man niya maatiman tong mga tao diha kay di man siya kaila. Nakasabot ha? So kung nakasabot yung ka ana nga system, di ka musugot nga butangan ka. Let me put my own people. Kay para ako silang ma-istorya, ako silang ma-manage, ako silang matudluan, ako silang ma-push. How can you push somebody nga wala ka kaila? Di ba? Dahil kay stubborn, nangapil mga igsoon. And they are the one saying, scam. Sila mo scam. Kaya mo sila nituman. Disobedient man. Ang kailang mga disobedient people, they are the scam in the group. Sa bisan asa, sa church, ang mga scam sa church, kanang di mo tuo, di mo tuman. Di ba? Kay imong gidaot mga igsoon ang grupo, kay ang imong stubbornness, mo man naghatod dito mga igsoon sa starvation. Magkalisod niya, spiritual ang simbahan, spiritual starvation ang atong maangkon mga igsoon. So that is so painful sa atong kinabuhi. In verse number 12, ingon sa Bible, so I gave them up unto their own hearts lust, and they walked in their own counsels. Bisag unsaon pa na ay sistema diha, ang iya jud nga utok mo iyang ipakatinuod. Nga ang tinuod nga sistema diha sayop na. Mao ni nahitabo sa mga kasimbahanan mga igsoon, naa na ta diri sistema gunis Ginoo, pero naagi mga tao nga siya mo'y sakto ang sistema sa Ginoo sayop. Bisan sa kaluwasan, sakto ang ilang hunahuna nga paningkamutan na tunay kay maikog putas Ginoo. Kanindot ba nimo maikog gud gyud kay ka? Ako gunang sala nganong si Jesus may akong pabayron. Na tanawa sige bayri dong. Kung ikay mo bayad sa imong sala, adto na nimo bayran sa impierno. Wa man ko niingon nga di ka pwede mo bayad. Pwede ka mo bayad, pero adto na nimo bayran sa impierno, for the wages of sin is death. And that is why Jesus Christ offered His life, so that you can go to heaven instead sa impierno. Stubborn ang mga tao. Di ba? Yun na nga, akong salagod na ako'y bayad. Sige, ikay bayad, stubborn jud ka. Dili ka, dawat ba? Kung unsay ka ng pulong sa Ginoo, very clear ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Pero di man maminaw. So ang gibuhat sa Ginoo, sige, I gave them up unto their own heart's lust. So sa may dagan na mo kasing-kasing, sige. Muna gingon sa kalibutan kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Muna na, give up na sa Ginoo mga kaigsuonan. O sa nitabo atong mga homosexual, God gave them up sa ilang kaugalingon nga lust. Men with men, women with women. Gigive up pa na sa Ginoo. Kaya nga naman, di man maminaw. Stubborn man. So, muli buhaton sa Ginoo sa mga Kristohanon nga di maminaw sa instruksyon. Dili maminaw sa mensahe, dili mo basa sa Bible, dili maminaw badlungon, masuko, mga igsoon, i-give up ka sa Ginoo. Sige. Pagkat-on sa imong kaugalingong pamaagi. So muna, hapdos kayo ang kinabuhi because dili nimo gusto mga igsoon nga katong hanay ba nga pamaagi sa Ginoo nga sa dihang nakasa ka, badlungon ka, magrepent ka, mga ikagpasaylo, mo na sistema. Pero stubborn man. Mudipin sa Jud.
So the more you defend yourself, the more your sin will grow. And when your sin will grow, the more nga mahimo pa jud kag labaw pa nga stubborn mga igsoon. Laliman ka ana, di magyud na katubo gyud. Sabta ra ko ng stubborn mga kaigsonan. Kung ato nang buhatag laing meaning ba? Pagkatao gidunggab na. Mutubo pa man na. Mo pa'y pagkatao, gistab ang mga naborn. Muna daghan sa mga Kristohanon diri, maupay pagkaluwas, gipangdunggab-dunggab na nimo sa imo prinsipyo. Unsay resulta? Stubborn. Wala katubo, mga kaigsonan. Di maminaw. So naglakaw sila sa ilang kaugalingong panguna-una. Dili magpatambag. Dili mangayog counsel. Kaya nga naman, alam na dis. Diba? Alam ko na yan. Ha? Experience na nako. Tanawara. Sa kalibutan. Lahi man ng espirituhanon. Mao na daghan kay mga Kristohanon pag abot nila sa simbahan ug kung sa experience nila dito sa kalibutan gusto nila i-apply diri. Uy, inigsud nimo diha sa lawas sa Ginoo. Hubuon ani mo tanang knowledge nimo sa kalibutan because the church is different sa kalibutan. Kung dunay separation sa church and state, labaw nang dunay separation sa spiritual o sa worldliness, sa carnality. Dili na sila pwede mag-go together. Mga igsoon. So that is why stubborn ang resulta. So, ang reason sa stubbornness, gigive up sa Ginoo. Ang reason nga nung gigive up sila, kay stubborn. So, nagpadayon. Mulig-on ang stubbornness, dako kayo ng problema mga igsoon. Kay lisod naman na siya ingnon nga, sayop na imong daan, gisubay. Pitinang gahian na. When we reject God's voice, remember this, He may let us walk alone. The silence of God is often the echo of our own choices. Kung maghilom na gani ang Ginoo sa imong kinabuhi, mubasa kag Bible, wa na kay masabtan. Bisan pag memoryahon nimo, wa na jud ka kasabot. That is the echo of your own choice. Because God is already silent. Mag-uol ka mga igsoon kasi na magbasa ka sa Bible, mura na magwa jud kay nakitaan. Ha? Nakasuway na babon ni abot sa inyong kinabuhi, nagbasa kag Bible, mura lang jud wa, mura wa ka nagbasa. Mura kag naligo mga kaigsunan pero giputos nimong plastic imong lawas. Okay ra mo ana. Pero na mag-swimming ba? Mag-swimming. Yan, mag-scuba ka. Wag yung lami ikaligo, mga igsoon sa dagat. O niya, ga-scuba ka, putos tanan. So may purpose nga maligo ka. Di ba para mabasa? Makuha mo, ma-absorb sa imong skin ang tubig sa dagat. Kay naay healing effect. Pero, grabe, di pong kaganahan ba nga mabasa sa tubig sa dagat, kung sa may purpose nga nung langoy-langoy mo kadiha. I-try ko rin ninyo, kuan, kanang maligo mo ba, niya mag-raincoat mo, hala sige, kaligo mo. Tanaw na ito kung sa'y purpose na kanong maligo ka. Shower ka. Niya, raincoat, naun sa magkawit. Naadyo kay gamay. Mo na diri sa simbahan, mga ligo ta, hubuan na to ang atong kaugalingon sa tawhanon. Kay maunay ali mga kaigsunan nga dili na to ma-absorb ang balaang pulong sa Dios. Nga makaligo ta mabasa ta, malimpyuhan ta, sige magkagpanabon ana sa imuhang worldliness. Amo na resulta mga kaigsunan, na reject na to ang pulong sa Ginoo. So tugutan ta niya, sige. Paglakaw. O ang reason nga nung silent ang Ginoo sa imong kinabuhi, because you did not obey. Imo ng kaugalingong choice. Ikapito, God longs to bless His people. Mo na nakanindot. Ang tinguha sa Ginoo, panalanginan niya iyang mga katawhan. Verse 13 to 15.
Tanawag sa English Bible. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. Tanawa, kung naminaw pa lang, kung sa English Bible, kung naminaw pa lang, oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. Tanawa, unsay resulta. Verse 14, I should soon have subdued their enemies and turn my hands against their adversaries. Kung naminaw pa lang, kung naglakaw pa lang ka sa akong gusto, ako na nang gipuo ng inyong mga kaaway. Kisa gani atong kaaway karon? Poverty. Gipuo na unta na sa Ginoo. Puuhon niya sa makadali? No. Paminawa ha? Ingon siya, I should soon have subdued their enemies. Siya, maoy mo kuan ana, mo atiman ana, and turned my hand against their adversaries. Verse 15. Tanaw ha? The haters of the Lord should have submitted themselves unto Him, but their time should have endured forever. Dili sa makadyot lang mga igsoon. So kung atong kuan, haters of the Lord, musubmit, no, ngadto sa Ginoo. Oh, nahimutang mala nga ang atong kaaway dili tao, ang atong kaaway poverty. Atong imaginon mga kaigsunan, kung si poverty tao, nag-hate siya si Ginoo, wala. Nag-hate. Oh, even poverty will bow down to the Lord. Kaya siya mo'y musabdyu anak mga igsoon. Siya mo'y mupuo anak, siya mo'y mupildi anak para nato. Unya, dili kay temporarily. Forever. But their time should have endured forever. Unsa kanindot nga mutuman lang gyud tas Ginoo ba nya sila'y pildi sa atong kaaway. Muna diri sa atong resources mga igsoon, do not look for what you are looking for. Look for what God is looking for. Di na lang ta magpinalastik mga igsoon. Ang atong mata musilaw gyud ang kwarta. Bisa pa mo ingon ka, wa man ko diri kay para sa kwarta god. Ayaw na lang ta. Kay mag-uol jud kag di ka ka-withdraw. Mag-uol jud kag di ka kadawat. Are you listening? So mo na kay baw naman ta nga inclined gyud ang atong utok diha mga kaigsuonan. Ayaw na pangitaa. Ang pangitaon nimo kung sa ipangita sa Ginoo. Para dili ka malipat ba? Unsa may gipapangita sa Ginoo nimo? Kalag. So look for what God is looking for. Stop looking for what you are looking for. Mga igsoon, because it is God who promised that I will add all these things. Daghan na kayong mga pangitabo sa unang panahon mga kaigsuonan. Ayaw na sige guko na because God knows that you need it. Ha? Sugdan na to kan Joseph. Unsa may natabo kan Joseph. Di ba? Involved yun ang mga earthly treasure. Tanawag unsay gibuhat sa Ginoo niya. Siya nga gisalikway sa iya mga igsuon, no? Unya pagkahuman naabot siya og Egypt. Tanawa, dako kayong drought nga nahitabo sa tibuok kalibutan. Tuwa sa Egypt ang panalangin kay tuwa si Joseph. Nigamit ba ang Ginoo og kwarta? Yes. Di ba? Asa man ang kwarta ni Magnet kang Joseph. Kay kung wa si Joseph sa Egypt, apil ang Egypt nga magutman. It was because of Joseph's faith to God, mga igsoon. Mo na dito kuan sa Ginoo, dito gipundok. So dito padong ang mga Hebrews. Mga Hebrehanon, tuwa padong dito kay nangayo pud sila og pagkaon. Sa panahon ni Solomon, nigamit ba ang Ginoo kwarta? Of course. Pero wala, dili mao gipangita ni Solomon. Kay ang kwarta sa di man mo gipangita ni Joseph. Ang iyang gipangita is
the wisdom of God sa iyang dreams. Mga igsoon, dili kwarta ang gipangita niya, pero sa man mo abot maging kwarta gyud. Si Solomon gayna siya sa Ginoo pagkuan pangayo bisag unsa. Kay ikaw gyud lagi mahimong hari. So kumiyo ka ako'y hari para mobilib ni sila nako. Oh. Nya sa iyang kabata sa utok ba? Mukuan gyud siya, mo incline gyud unta to yang utok dito sa material things. Pero unsa may giingon niya, wisdom. So miyo man Ginoo, sige wisdom, enough na na. Wala ningon na Ginoo, need sa nini mo dong. Kay baw ang Ginoo unsay need na to? Ang pangutana, kay baw baka unsay angay para nimo? Ha? Kay baw baka unsay angay nimo pangitaon? Kay baw baka unsay angay nimo pangayoon? Diha man ta nga sipyat. Kay bisag magampo ta mga kaigsunan ang atong pangayoon sa Ginoo, material things gihapon. Finances gihapon. No, dapat dinhi na ta moampo ana, Lord, give us finances. Dili ingon ana kay ba man Ginoo need na nimo ang pangutana na kay ba kag unsay angay nimong buhaton isip usa ka Kristohanon. Kaya naadihata na nga sipyat mga kaigsunan. Because God longs to bless His people. Ang problema lang, we are not worthy for His blessing. Because we do not understand the purpose why we are here. Ganong naaman ta sa church. Ganong gipili man ta niya. Wata kay baw. Dara ang tinuod ay, God's heart aches for our obedience. Sakit kayang dughan. Nangita siya sa atong obedience. Not to control us. Not for control, but for communion and blessing. Gusto niya nga mo-obey ta niya, dili para kontrolon ta niya. Dili sama nato mga igsoon nga, ingon na to atong anak, tumana ko ha, that is controlling our children. God is not like that. Kaya ang mga ginikanan, gusto na nila i-control, pero dili sila mo provide. Nakasabot ha? Sige lang pamanlong, pero walay blessing after that. Pero ang Ginoo lahi man. It is not to control us. Pero ang iyang tuyo, mga igsoon, nga do not tay communion uban sa Ginoo. Do not tay kanang blessing. Mo'y tuyo sa Ginoo. Ganong gusto siya mo-obey ta so that we could receive His blessing and we could have communion with Him. Kaimportante ang communion, appeal ko na siya mga kaigsunan sa kanang sa tawag na kalimot ko sa word duha ka ordinance. Appeal ko na sa ordinance ang communion. Lord's Supper. Muna tumong sa Ginoo nga natay close kaayo, intimate nga closeness sa Ginoo. That is communion. Mga igsoon. Unya atong dudahan ang Ginoo. Kami Ginoo, control man ni Ginoo. Mura tag robot. Nakadungog na mo mga igsoon nga nay Kristohanon nga miingon. Unsa ta robot dita ani? Nga ang Ginoo mo kuan? Magbuot mo lang pabasahon tag Bible para iya ta makontrol. Dili oy. God wanted you to hear, God wanted you to obey because He want to have a closer relationship with you and He want to bless you. Simple kayo. Mo na desire sa Ginoo mga kaigsunan. Pero wag ta kasabot. No atong gi-reject ang pulong sa Ginoo. So, permanent na unta to no ang pagpildi sa Ginoo sa atong kaaway. Are you listening? Because when God defeat your enemy for you, that is permanent. Permanent mga kaigsunan. Dili kay patilawon na kaniya niya pagkauman just to let you know nga disobedient ka. Kaysa dihang nadawatan nimo mga kaigsunan, appeal tape. First time pag ganin mo nakadawat, gitulis naman dayon nimo ang Ginoo. No, nag-expect pa kag sunod. Hello. Ayun ang pag-expect og sunod kay ngano man ang Ginoo nakita man tulis guna di man kawat pagitaon pagisa mo jud nagkuha gyud. Oh.
Karon lisod na kayo itago mga igsoon kay daghan na kayong matas, mga pustik, daghan na CCTV camera ba? Sa mga tindahan, ana, na yung one musud dito, mga awat. Diyo, sakpan na, kaya nga naman, may CCTV. Ang Ginoo nakakita man, sa diyang gibuhat ni mo ba, nagtanaw ang Ginoo. So, anak, unsa mo na imong gibuhat, anak? Mo nagtawag sa dili pag-uli, tulis. Hindi ka mo uli og tithes, tulis. Dili mo iuli ang first fruit, tulis. Uli man na. Di man na ato. Mga igsoon. Unya, ang kanang dili nimo pag-offer, ungratefulness na. You are ungrateful sa gibuhat sa Ginoo nimo. Di ka mapasalamaton ba? No, dili ka mo express sa imong gugma sa Ginoo. Pinaagi sa pagpasalamat bitaw nga, Lord, salamat kaayo. I love you too. Mag-ana ba? So, muna, gusto sa Ginoo panalanginan ka. Pero ang dakong pangutana, angayan ka ba? Angayan ka ba sa panalangin? No, muna inyong tubagon ha, sa inyong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. No? Muna angay nimo i-pray sa Ginoo, Lord, make me worthy of your blessing. Ayaw ko, Lord, tuguti nga mabira ko sa yawa dito sa iyang pamaagi. Dad ako sa imong purpose. Sa imong pamaagi. Number 8 and last. Provision comes from unlikely places. God can bless you anywhere you are. Whatever situation you are in. Bisag unsa pa ka imposible, mga kaigsunan, God can still bless you. Verse 16. Ano sa gisulti verse 16? He should have, ano ba? He should have fed them also with the finest of the wheat and with honey. Out of where? Out of the rock should I have satisfied thee. So, kung ato lang sabton mga igsoon, bisan sa pinaka-imposible na, God can still provide what you need. God can still satisfy you. Bisa pag mayong ka, imposible naman ni kayong sitwasyon na, oy, di naman ni kaya, bisag unsaon nimong imagine, mga kaigsunan, what naman, dead end na ni? Di na ni kaya? O asa mga kitag tubig bato? Ha? Kung puro bato na, Ma'am Faith, kung puro bato, niya na'y muhangyo ni mo ba nga, buhati mi diri og kanang puso, niya puro kay ba ka puro bato. Nagtungtong sa bato. Mukuan ka, mudawat ka sa project. Dawaton nimo na bato ko na nya pirtilaw ma, dawaton nimo o ghost project ng gawas ana. Kaya ang tubig wa magi bugawas sa bato. But for God, istoryahon ra ang bato. Oh, bato. I need water. Nawarang unsay kayas Ginoo. But if you believe. Ano unsay pagka-sulti sa Ginoo sa 16? He should have fed them also with the finest of the wheat. He should. Kung naminaw pa lang. Kung nituok pa lang, mauunta ni mahitabo. So, wala, di man maayo para nato, no? Atong una ay nalagbasula, God. Pero ang problema man God, kung magpadayon ka diha sa imuhang pagdisobey, mao ginay mahitabo. So you need to hear this. Kung maminaw ka pa lang, wa ka ni sunod sa gibuhat sa sayop, no? Sa Israelites. He should have fed them also with the finest of the wheat. Di unta ka mag-apel linya dito sa tag 20 kilong bugas. Kasabot ta? Dili unta ka mag-apil-apil og linya dito sa mga ayuda. Because God will give you the finest. Wa unta ka kuan unta ka lang may na lang. Kaysa wa. Di ba no? And with honey. With honey. Dili tubig ha? With honey out of the rock should I have satisfied thee. Unsa kanindot ang provision sa Ginoo mga igsoon.
na dili nato maangkon because naa nato ang problema. God can bring sweetness from stone. His provision is miraculous, but missed when we stray. Pasabot na lang ni stray ta, naa na dire, instruction, ang guidance, di bigyan nato sundon. Mura ka nag-GPS, pa-GPS pa ka, waman ni mo gyapon tumana, kasi sayang lang ka sa load. Kasabot na mga igsoon, niya pagkauman, pag-abot na sa unahan, uy, maunsa di man din ni mao. Wa makanisunod sa GPS. Kung kita, naanad na tas mga daan ba, wa mo ta kaybaw sa pangitabuan ng panahona. What na kaybaw day nga naa dito mga aberya, naa dito gibuhat nga kanang project construction. Di ba? Mo na ingon ni kanang Mayor Archibald, nganong gubon man ang mga daan nga wa man na naguba. Nganong bakbakon man nga nindot man kaayo, nay daghang daan nga guba, nganong di man ayuhon. Mas may nang naimamadlong ba? Di ba no? O mo na problema mga igsoon, wa man kaybaw ana o mga pangitabo dito sa unahan, na baroy disgrasya. Pero si GPS kaybaw. Mo na dio mo change ya mo suggest maganina na ay mas shorter way. Would you accept? Maka-save ka 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, mo accept ka. Inon mo yes, de usbon ang route. No? Mao na nga kita maminaw gyud tas Ginoo gyud siya may nakaibaw sa unahan. Mao na listening is very important mga igsoon. And that is why we need to read our Bible every day and we need to come to church every time there is a service because God will give a very important instruction. No, dili na pasabot mga igsoon nga mo pili ra kag adlaw kung si anhion nimo diri. Every services God will give you a message. Nga kung imong i-connect ang Sunday duha ka messages. Wednesday o Saturday imong i-connect moving forward to the same direction. Wala nagbuwag-buwag atong mga mensahe. Nag-usa siya mga igsoon ang instruction sa Ginoo padung sa usa ka direksyon. So kung i-miss nimo naigap. So kanang gap pwede ang yawa mubutang nga nag-iyaha. Mao na maglibog gyapon ka sa imong kinabuhi. Mao na imong obedience na dislocate. Di ba? So ang resulta disobedience. Kaya nga naman, you are following your own mind, your own counsel. Wa man ka nakadungog sa counsel sa Ginoo. Nyakin sa may membro ng mangutan na pastor. Di man, ang mga membro di man muduol sa pastor kay mangutana, magpahibaw raman. Kay kung kaunsilan sa pastor, mao na di mas may lang watan ni adto ni pastor kay tanawa lahi ang giingon ni pastor. May pangwatan ni doon. Wala pa nagpatambag pa magka nga na set up naman na imong utok. Di ba kasagaran mauna ang mga membro din na mo dool ni pastor kay ngano lahi na ang utok ni pastor. Kung the reason dool ka kay para safe ka. Di ba? Mula nga, seared na gani imong utok, you don't need counsel. Kaya wala naman. Decided naman ka. Pero kung ikaw, you are seeking for God's counsel, open mga igsoon your mind. Open your heart. Kung panlitan kay kayo na sa Ginoo kanay di kuha na, kana sayop na, kana kuha na, panghabwaan na tanan. Mas maayo gani nga sa dihang mo, duol ka sa Ginoo for counseling. Imong habwaon good empty cup ka, Lord. Fill my cup. Fill me with your will. Di ba? Unya sa dihang nagipuno na ka sa Ginoo sa iyang will, panglingi atong imuhang mga personal plan. Kung asa may musibo ato. Tanawa, di ba dito musibo tanan? Muna kanang insakto. And that is why ang atong poverty problem, ang atong enemy, pintinang pilita sa atong kinabuhi.
Diba? Lingaw-lingaw na lang ta mga kaigsunan o kanang ginagmay nga nakadaugan. No? Pero di ko na siya kadaugan ko. Di na kadaugan. Mura na siya o kanang gibribe ra ka ba nga. Oh, okay, lingaw-lingaw sa gamay. Pero ayaw gawa. Ay balayo. Diha ra ka sa poverty. O man gitawag og ayuda. Di ko na makaayo. Di ko na makaayo mga kaigsunan. It is pushing them more dito kung asa ang ilang kinabuhi. Murag kuan gi authenticate ang ilang kalisod. Basta magdawat na kag ayuda mga igsoon. Because dili man blessing good ka na magsige kag dawat. It should be you giving. Okay man na magsige tag dawat, palitan na mo support sa atong church. Ay dawaton na to Pero di ta makalimot og hatag pud. It is not wrong to receive. Di man nasala ka mo receive ta. Pero you need to find ways how to give. Give to someone else. Give to those who are in need. Na more nga nag-need pa kay nimo. Ingon ana mga igsoon. So ato ning seryosohon mga igsoon. There is a cost of ignoring God's voice. Naadyoy tay kalalagyan kung mo ignore ta sa pulong sa Ginoo. So again, how many times ta magsimba? In a week, kapila ta mo anig simbahan? 4 times, meaning 4 messages. Wow. More messages, the better. Diba? More instruction, the better. Mao na yung nakanindot. Sa business bitaw, kung mutambong na kagkausa, di ka kasabot, uy. But the more you listen, balik-balik lang na siya, the more you listen mga kaigsunan, daghan kag makatunan. Dili lang haros kamunggay imong makatunan. Dili lang kay ask me why ang imong madunggan, ang imong makatunan. Daghan kag makatunan, tanan-tanan na makatunan nimo mga igsoon. No? Ibig sabihin, nag-grow ka. Mo na nakanindot. Unya, di lang kakabantay sa diyang ikaw na emosyen. Uy, nakamao naman ko. Pipiin man. Kaya nakasabot. Pero kanang mga kaigsunan nga, adto ka dito, magtunga lagi ka, pero di ka maminaw, lingak kay kastanan. Ako to, bradyo ka diha, di ka ka personal og storya, ang imo, daradyo ka. What if, kuha na mo tudlo? What will happen to your business? Patay mo business. Kung gusto ka magnegosyo og restaurant, learn how to cook. And not only learning how to cook, learn how to cook nga kanang the best cook ang imuhang kuan, ang imong goal. Diba? If you want to have a coffee shop, learn, study, nga mahimo kang barista. Ingon na ba? Kung gusto ka nga magnegosyo ka o kanang sakyanan, pagkaton diha, pag-ukab diha og mga makina and learn. Parang di ka ilad-ilaron mga igsoon. Going down yun na imong business. But do not push yourself to something that is kana bitaw dili nimo passion. Mao man ay problema sa mga tao, mao nang ining negosyo nila, mahagba sila. Kaya nga naman, ang ilang gitanaw, nindot ni negosyo, kaya dako kay kita. Dili kita imong pangitaon, oy. Kaya wadyo kay makitaan. Nagnegosyo ka anak kay ikalipay nimo. Kaya bisag unsa pa na kalisod mga igsoon nga way customer, way halin, alakansi ka, ang importante nalipay ka. Nakasabot? Nakahimo ka anak niya. Unya wa man siya ni response sa the way ang imong expect. Lipay gyapon ka kay nahimo man nimo. It is your passion. Nakabantay mo? Mga igsoon? So importante malipay ka. So wala hindi ka malipay imong gibuhat niya. Wa pa ka nikita, labaw na. Dako na kay kang problema ana. Di ba? Wala, nagkalisod ka nga nag-uol, gi-ulcer ka mga kaigsunan.
Ulcer ang gawas. So mo na yung nakanindot kay naay instruction ay warning, maminaw ta. Amen? Paminaw ta sa warning. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for the warning that you have given to us. And thank you for rebuking our mistakes. And please help us, Lord, na maminaw gyud mi sa imuhang mga pulong. It is very important nga makadungog jud mi, Lord. And please help us nga dili na mo i-harden ang among heart. Help us to believe in everything that you say because it is very important for us nga ang imong counsel maugi among muhaton sa among kinabuhi. Kay maora ni siya ang muhatod namo didto sa kalampusan. Salamat kay Lord sa mga experiences nga nahug nga trials sa among pagtuo. Kay mo palig-on po na sa among pagtuo, Lord. And thank you so much, O God, for the prayer requests that we have gathered this morning. Please bless your people, dear Lord, nga sa pag-ampo, mainsakto ang kasing-kasing o sakto po ang mga gipag-ampo, Lord, sa matag usa. And I pray that you will be honored and be glorified sa among pag-ampo karon. In Jesus' name, amen.